Buntis ang anak mo. At dadalhin mo siya para magbenta ng dugo? Alam mo bang ilegal yan? CJ, ibenta ko sana ang dugo niya. Pambili ng cellphone ng kuya mo. At ngayon buntis siya. Walang kwentang pabigat. Kaninong anak yan? Na kung sino lang. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ikaw, walang kwentang pabigat. Pinagsamantalahan ka lang. Ipalaglag mo tong anak. Agad. Hindi, ipapanganak ko tong bata. Walang mananakit sa kanya. Kung ipipilit mong ipanganak yan, hindi kita bibigyan ng kahit $1. $1 bawat isa. Lahat $1. Halika't bumili. Lily, napakabuti mong bata. Makakaipon si mommy ng sapat para maipadala ka agad sa pag-aaral. Paano nangyari to? Mama, na-transfer mo ba ang pera ko? Pambayad yan ni Lily sa eskwela. Ibigay mo pabalik. Sinabi ni Mama na kunin ang pera sa'yo, pabigat. Pabungga ang stock market. Ang $300,000 ay magiging 3 milyon. Narinig mo yun? Bilang ate, dapat mo bang suportahan ang negosyo ng kuya mo, si Jay, yung walang kwenta? Talaga ba ang gagawa ng negosyo? Ibigay mo sa akin ang pera ko. Nawala na ang pera. Anong silbi ng maliit na pabigat na nag-aaral? Bilisan mo at umuwi ka ng magluto. Sir, $1 lahat dito. Tumingin-tingin po kayo. Paumanhin po, hindi po makabili si mom ng tuition mo. Ang bayad mo. Kahit hindi ko alam kung sino ang lalaki noong gabing iyon, hindi ako nagsisisi na magkaroon ng anak. Siya lang ang nag-iisa sa mundo na buong pusong nagmamahal sa akin. Ethan, lagpas 30 ka na. Kung hindi ka magpapakasal agad, natatakot akong hindi ko makikita na mag-settle down ka. Ma, hindi ako interesado sa babae. Maghanap ka ng lalaki. Ayos lang din, maaari ka bang magkaanak o bibigyan na lang ba ako ng Diyos ng apo mula sa langit? $1 bawat isa. Lahat $1. Halina't bumili. Bakit kamukhang-kamukha nitong bata? Si Ethan noong bata pa siya. Talaga ba? Binigyan ako ng apo mula sa langit. Itigil ang sasakyan. Ay, maliit. Ano ang ginagawa mo? Nagbebenta rito. Gusto ni Lily kumita para sa eskwela. 2025 na. Paano nangyayaring may mga bata pa na hindi makabayad ng matrikula? Ano ang ginagawa ng mga magulang ng batang ito? Kukunin ko lahat. Lola, $200 lahat. CJ. Heto, kunin. Kayo na po sa sukli. Sabi ni Mommy, huwag kumuha ng sobra sa iba. Ay, ang bait-bait mo naman. Paano ka naging napakatalin at cute? Mahal kong bata, gusto mo bang ibigay kay Lola ang isang hibla ng buhok mo? Ma, siguro baliw ka na sa apo, ma. Paano nangyari yon? Dahil lang may bata sa kalsada. Hindi ibig sabihin na akin siya. Sabi mo ako'y baliw, pero ikaw ang nagtulak sa akin. Heto, kunin mo ito. Paalam na, mahal ko. Paalam. Nanay, iyong mabait na lola ay bumili ng lahat ng atin. May nangyaring maganda? Sakto, kailangan nang umalis ni mommy sa part-time job niya ngayon. Tara na. Bawal ang menor de edad. Lily, mahal, maglaro ka lang ng Rubik's Cube. Kung mapagod ka, pumunta ka at magpahinga sandali. Pagkatapos ng part-time job ni mommy, hahanapin kita. Tandaan mong huwag makipag-usap sa iba. At huwag kumain ng candy sa iba. Huwag makipag-usap sa iba. Huwag kang mag-alala. Mommy, maging mabait ako. Mabuting bata, tara na.
Hindi ba iyon ang gwapong lalaki? Bata, bakit ka nandito mag-isa? Nagtatrabaho ng part-time si mommy sa loob. Nagtatrabaho sa club. Tapos iwanan mo ang bata dito. Masyadong pabaya yan. Kumikita si mommy para sa tuition ko. Tingnan mo, yan si mommy. Ang ganda talaga ni mommy. Ang figurang ito, pakiramdam ko'y nakita ko na siya dati. Batang bata. Heto ang aking business card. Kung magkaproblema ka, tandaan mong tawagan ako. Sige po, Mr. Brooks. Maghintay ka rito kasama niya. Opo, boss. Kailan pa ang boss? Naging malambot ang puso? Ethan, kailangan mo bang maging magaling? Tandaan mong ilipat ang $900,000 na utang mo ngayong gabi. Huwag kang maging madamo. Ang angka ninyo ay halos matapos na sayo. Ano ang saysay ng pagkita ng pera? At tandaan mong isama ang $1,150,000 na utang mo mula noon. Teka lang, Hiha, napakaganda nitong si Hiha. Siya nga. Ethan, ano ang saya? Para sa master na tulad mo? Palagi kang nananalo. Bakit hindi hayaan itong si Hiha na sumubok din? Hagisan mo ako. F. Brooks. Kung manalo ako, bibigyan mo ba ako ng pera? Hindi ko inasahan na ganyan siya ka-materialista. Kung manalo ka, $100,000 bawat hagis. $100,000. Kung manalo ako, sasagutin ang tuition ni Lily. Kahanga-hanga. 3 tama lahat. Sige, sige. Ikaw na, Hiha. Naku, nasa gulo na ang dilag. Napaitin Luigi ng $300,000. Palagi siyang nananalo. Ngunit sa pagkakataon ito, sa wakas ay nabawasan din. Sige na, Hiha. Ikaw muna. Kung matalo pa ako ng $300,000 ngayon, kahit ibenta ko sarili ko, hindi ko mababayaran. Huminga ng malalim tapos puntiryahin ang bullseye. Hagisin mo na. Natuto ka ba? Natuto ako. Hindi ako kumbinsido. Isa pang round. Maghagis ka. Nanalo ako. Tumpak, paano siya tinuruan ni Ethan? Magaling. Sakop na ang matrikula ni Lily. Ginoong Brooks, 6 na dart ang napanalunan. Iyan ay $600,000. Nai-transfer na. Salamat, Ginoong Brooks. May anak ka bang baba? Ginoong Brooks, nagbibiro ka lang. Hindi pa nga ako kasal. Paano ako magkakaanak? Umalis ka. Interesado si Ethan sa kanya. Kumita si Sophie ng $600,000 sa isang gabi. Ayos ka rin magbenta ng sarili mo. Ano? Nagpapasikat lang. Isa na siyang ina. Paano siya naging walang hiya? Nagbebenta lang ako, hindi ako magnanakaw o holdaper. Anong ikahihiya ko? Alam ng mga aso ang pwesto nila. Hoy, tinatawag mo akong ass. Sisapakan kita hanggang mamatay. Ayos ka rin magbenta ng sarili. Di ba? Ngayon, huhuberin ko ang damit mo at ipakita sa lahat kung gaano ka kadumi. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Manager. Itong si Sophie, panay ang lapit niya sa tao para magbenta ng inumin. Hindi ba niya sinisira ang reputasyon ng club natin? Sophie, binigay ko sa iyo ang trabaho dahil sa awa. Dahil isa kang single mom. Hindi ko inasahan na tuso ka pala sa likod. Bakit di pwedeng maging disente ang single mo? Napakalaki ng sama ng loob mo sa mga babae. Hindi ka ba isinilang ng babae? Sophie, nasusubukan mo na ba ang pasensya ko? Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang, at magugutom ka.
Mahilig ako sa mga babaeng may anak na pinaka. Mula ngayon, magbebenta ka ng lahat ng inumin sa mga VIP room. Naku po, tingnan nyo lahat, inaakit ni Sophie ang manager. Sophie, kaya pala maganda ang performance mo, kaya pala, may backer ka pala sa likod, ibalik mo ang pera. May asawa na ang manager. Isa siyang mang-aagaw ng asawa. Hindi mo rin alam, di ba? Buntis bago ikasal. Narinig ko, hindi niya natapos ang college. At nagkaanak na siya. Anong hindi niya gagawin para sa pera? Walang hiya. Ang tulad niya, hindi dapat nandito. Talagang sinisira niya ang reputasyon ng club natin, di ba, manager? Ikaw, nandito si Ethan. Mr. Brooks, tamang-tama ang dating mo. Si Sophie, maluwag ang pribadong buhay. Mahilig siyang magpanggap na inosente sa harap ng lalaki. Huwag kang madaya sa kanya. Anong nangyari? Pinukaw ng waitress na ito ang manager gamit ang di tamang paraan. Malapit na siyang paalisin ng manager. Ayon sa regulasyon ng kumpanya, kailangan niyang ibuga ang $600,000. Sophie, sinabi ko sa'yo, walang silbi ang pag-udyok sa akin. Ako ay matuwid na tao. Hindi ko ginawa. Hindi pa rin inaamin. Maninirang puri ba ang manager sa'yo? Maraming mata kanina. Nakita ang lahat. Nakadikit ka sa manager. Tama iyan, mapapatunayan. Nakita ko rin. Halos halikan niya ang manager kanina. Talaga ba? Kailangan ko ng pera. Pero hindi ko inudyok ang manager. Masama ang intensyon niya. Kakulutan, sinong babae dito? Ang hindi mas maganda sa'yo? Bakit ako magkakaroon ng dahilan para magkaroon ng masamang hangarin? Sophie, sumasagot ka pa. Alam ng lahat na may anak ka na sa masamang lalaki. Buntis bago ikasal. Magulo ang pribadong buhay mo. May anak siya. Ethan, mga tulad ay malamang nakasama ng marami. Walang nakakaalam kung sino ang ama. Sa tingin ko, dapat siyang i-blacklist. Kung gayon, matatapang ba tayong tingnan ang footage para malaman kung sino ang nagsisinungaling? Bakit ako matatakot tingnan ng footage? Ngunit isang part-timer, walang karapatang humiling ng surveillance. Tingnan ang surveillance. Opo. Sige, umalis na siya. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Mr. Brooks, ako ang manager ng club na ito. Wala kang karapatang paalisin ako. Bago ka ba? Hindi mo alam na ang buong Eastbrook City ay pag-aari ni Mr. Brooks? Mr. Brooks, pagbigyan mo ako. Lahat umalis na. Ikaw, manatili ka. Para sa nangyari ngayon, salamat. Hindi ko lang matiis. Ang pagbaluktot nila, inosente ka, hindi mo dapat pagtiisan ang chismis. Talagang matalino ka, kaya pala ikaw ang boss. Kung wala na, aalis na ako. May nakalimutan ka ba? Ano iyon? Noong gabing iyon sa hotel. So agresibo ka. Magkasama tayo hanggang umaga. Hindi mo natatandaan. Ethan, aksidente lang iyon. Paumanhin. Aksidente. Ang yaman mo, ako'y nagtatrabaho lang. Kung wala ang gabing iyon, hindi tayo magtatag. May anak ka na pala. Bakit ka nagsinungaling na wala? Anak ko ba siya? Hindi. Matagal nang patay ang ama. Kailangan ko nang umalis. Napakalakas niya. Kung malaman niyang si Lily ay anak niya, tiyak na aagawin niya. Mr. Brooks, imbestigahan ko. Ako, si Ethan Brooks, hindi nagmamadaling maging ama. Mommy, may nakita akong pogi. Sana siya na ang daddy ko. Huwag basta-basta tumawa. Tigil dyan. Magkano ang kinita mo kagabi? Ibigay mo iyan. Nagtitinda lang ako. Gaano kalaki ang kikitain ko? Kahit kumita ka o hindi, malalaman ko pag sinilip ko. Ibigay mo ang cellphone mo. Kahapon, ilang $1 lang. Ibigay mo sa akin. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Ako na ang titingin. Ikaw, Bakit ka kinakabahan? May tinatago ka ba? pampapaaral yan ni Lily. Hindi mo iyan pwede kunin. Anak ko, bilis mong tingnan kung magkano pera niya sa phone. May pera pala ang pabigat na to. $600,000. Ano? 600,000. I-transfer mo na. Hindi. Nay. Tapos na. Salamat.
Ikaw, anong isinisigaw mo? Sinasabi ko sa'yo, maganda ang darating para sa inyo ng anak mo. Anong ginagawa mo ngayon? Sino ba ang pinipikon mo buong araw? Nanay mo ako, sasaktan ba kita? Miss Vance, lumabas ka. Anong plano mo? Sophie, maswerte ka talaga. Ginoong Vance, siya ay ehekutibo sa Evergreen Corp. Hindi lang niya inisip na may dala kang pasani. Handa siyang magbigay ng $300,000 para pakasalan ka. Dapat tuwang-tuwa ka. Ma, pinahamak niya ang 3 asawa niya at gusto mo pa rin akong ipakasal sa kanya? Dati akala ko, mas pabor ka sa lalaki. Hindi ko inaasahan na hindi mo ako itinuturing na anak. Kaya ano kung sinaktan niya mga asawa niya, mga babaeng karapat-dapat sa aral? Huwag kang mag-alala, napakaganda mo. Paano kung magagawang saktan ka? Aalagaan kita. Mangarap ka, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ka. Malakas ang iyong ugali, ah. Maaaring mahirap itong mapalambot. Mga babae, alam mo naman, mananahimik din sila pagkatapos ng isang gabi. May punto iyan. Kapag nakuha ko na siya, hindi ako takot na hindi siya susunod. Anong ginagawa ninyo? Anak, dalhin mo agad ang kapatid mo sa silid ng kasal. Sophie, para sa pangarap kong startup, gawin mo na lang ang sakripisyong ito. Bitiwan ninyo si Mommy. Lumabas na ang resulta ng test. Siya nga ang tunay mong anak. Dalhin ninyo agad ang ina at ang anak, pabalik sa ating tahanan. Akin na ang bata at papalakin ko siya. Palalakihin ko siya ng maayos. Tungkol naman sa ina ng bata, sa tingin ko, masyadong materialistiko siya. Hindi siya karapat-dapat na maging Mrs. Brooks ng aming pamilya. Anong kabalbalan ang binibigkas mo, bata ka? Kahit na, nanganak siya ng anak mo, 5 taon na siyang hindi humihingi ng pera. Paano siya naging materialistiko? Guwapo, bilisan mo. Bilis at iligtas si Mommy. Tapang mong tumawag pa? Kahit pa dumating ang makapangyarihan, hindi nila kayang iligtas ang nanay mo. Mabuting bata, pupunta na kami para iligtas ka agad. Kahit kayo ng nanay ng bata, may kaunting hindi pagkakaintindihan. Oras na para iligtas sila. Kahit na, kami, hindi namin pwedeng panoorin silang mamatay. Tara, iligtas natin sila. Huwag mong isipin. Paano siya darating para iligtas ako? Tapang mong galawin ang tao. Ilayos. Ayos ka lang ba? Ayos na ngayon. Bakit nandito si Ginoong Brooks? Ha, ikaw na ba yung pabigat na? Ibang lalaki, dahil lang kumuha ka ng ilang bodyguard. Nangangahas kang umasta, sa harap ko. Ako si Jay, hindi basta-basta. Kita mo, siya ang aking bayaw. Isang ehekutibo sa Evergreen Corp. Bitiwan mo kami agad, tapos lumuhad at yumuko ng malalim 50 beses. Papatawarin ko na kayo ngayon. Nangangahas kayong galitin ang pamilya namin. Tapos na kayo. Ginoong Brooks, wala akong kinalaman sa kanila. Nagkakamali ka ba? Malinaw na siya yung pabigat na ibang lalaki. Paano siya magiging ang SEC ng Evergreen Corp? Oo, Ginoong Vance, naloko ka ba ng iba? Tangina mo, bulag na ba ako? Hindi ko na ba makilala ang tao? Bakit hindi ka mabilis na lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Brooks? Impossible. Ako, nagloloko ka siguro. Peke yan. Peke talaga yan. Luhod na ngayon. Sino kayong mga tao? Para manggahas hawakan ng Evergreen Corp, ang Mrs. Brooks at dalaga? Ginoong Brooks, hindi ko sila kilala. Patawarin niyo ako, maawa kayo. I banish sa Riverton City. Blacklist lahat. Opo. Sila ba yung madalas mang-api sa'yo? Sophie, pamilya mo kami. Sila yun. Gusto nilang ibenta si Mommy at ako, at sinaktan si Mommy. Ryan, pagbayarin mo sila ng 100 beses. Opo. Doktor, bakit siya biglang nawalan ng malay? Hindi naman maganda ang kalusugan ng pasyente, at marami siyang sugat sa labas. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Mommy, gising ka na rin sa wakas. Kakagising mo lang.
Anong ginagawa mo? Kailangang pumasok sa club. Kalahati na ng araw ang namiss ko. Kung hindi ako pupunta, mababawasan sahod ko. Bukod pa riyan, ganito kagandang kwarto. Hindi ko kayang bayaran. Tumigil ka na sa trabaho. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala sa pera. Ako na ang bahala. Ang biyanan ko'y gising na rin. Dinalhan kita ng sopas ng sea cucumber na niluto ko. Tingnan mo ang maputla mong mukha. Halika, kailangan mong magpalakas. Hindi. Pasensya na talaga. Ang damit na ito ay galing sa isang kilalang designer. Ito ang huling obra niya. Paborito ito ni Mrs. Brooks. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Kapag nabasa, hindi na maayos. Milyon-milyong dolyar. Paano ko babayaran? Okay lang yan. Russ Brooks. Magtatrabaho ako para makabawi sa iyo. Babayaran kita. Lola, huwag kang magalit kay mommy. Hindi sinasadya ni mommy. Ang cute mong apo, napakabuti. Paano naman? Magalit sa nanay mo? Isang damit lang yan. Ayaw na ni Lola dito. Uuwi na ako at papalitan. Salamat, Lola. Mabait talaga si Lola. Pasensya na, Russ Brooks. Nagdulot ako ng maraming problema. Simula ngayon, titira ka sa amin. Hayaan mong itong ayusin kang bayaran at ang bata. Hindi. Russ Brooks, nasubukan na kita ng sobra. Pamilya tayo, bakit parang estranghero? Ikaw pasaway ka. Simula ngayon, ingatan mong mabuti. Si Sophie at ang anak niya, kung pumayat sila, mananagot ka sa akin. May tatay na ako. Walang makakapagsabi na, hindi ako nais na anak. Nakuha ko. Dahil sa bata, kailangan niyang panagutan kami. Galit siya sa akin, di ba? Papa, ang laki ng bahay niyo. Gusto mo ba, Lily? Mula ngayon, tahanan mo na rin ito. Opo. Ngayon lang kayo, bumabalik sa tahanan ng Brooks. Naghanda ako ng mga regalo para sa inyo. Maligayang pagdating, Mrs. Brooks. Narito ang pera, 8,880,000 dolyar sa 10 waterfront villa. Heto ang mga susi para sa 20 mamahaling kotse. Ito ay para sa 1,000 libra ng ginto, isang gold passbook. Nagmamadali kami. Ito lang ang aming naihanda. Huwag po, Russ Brooks. Napakalaki ng halaga nito. Hindi ko matatanggap. Hindi po namin ito matatanggap. Hindi po namin tatanggapin. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ilang mamahaling bahay, ilang mamahaling kotse, hindi ba't normal lang yan? Salamat po, Russ Brooks. Mabuti naman. Halika, dadalhin kita sa magandang lugar. Sophie, Lily, ang mall na ito, pag-aari ito ng pamilya naming Brooks. Kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Talaga, Lola. Mahal ko. Ang bait-bait ni Lola. Halika, tingnan natin doon. Nanay. Gusto ko lahat ng damit na ito. Alin ang pipiliin ko? Hindi na kailangang pumili. Lahat yan sa iyo. Ipack na lang natin. I swipe ang card. Wow. I swipe ang card. I swipe ang card. Mrs. Brooks, saan ipapadala ang mga ito? Ang mga gamit ng dalaga, ipadala sa princess room niya. Mga gamit ni Soph, ipadala sa kwarto ni Ethan. Opo, madam. Naku, makishare ng kwarto kay Ethan. Nakakahiya ito. Russ Brooks, pwede bang sa kwarto ko na lang? Ano ba? Ano ang sa iyo at sa akin? Kwarto ni Ethan, hindi ba't kwarto mo rin yun? Simula ngayon, magkasama kayong matutulog. Magkasama matutulog? Siyempre, mahina ang iyong katawan. Kailangan mo ng kasama na alagaan ka ng personal. Ang pasaway na iyon, puno siya ng enerhiya buong araw. Siya dapat ang nag-aalaga. Nay, kadalasang abala ako sa trabaho, at mahina ang tulog ko. Paano kung maistorbo ko siya? Mas mahalaga ba ang trabaho sa asawa? Sapat na ang yaman ng pamilyang Brooks. Hindi namin kailangan magtrabaho ng ganito kahirap. Sophie, kung hindi niya ikaw alagaan ng maayos, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko siya palalampasin. Kahit may mga hindi pagkakaunawaan, isang gabi ng tulog ang sasagip dito, di ba?
Bakit ang init ng mukha ko? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Si Lily ang tanging tagapagmana ng Brooks. Siya lang ang tagapagmana. Hindi ko hahayaan na siya. Lumaki sa pamilyang kulang ang magulang, kaya tayo nasa kasal na may kontrata. Alam kong kailangan mo ng pera, kaya bibigyan kita ng $500,000 buwan-buwan. Pero ikaw at si Lily ay dapat manatili sa tahanan ng pamilyang Brooks. Isang malusog na pamilyang may 2 magulang ay mas mainam para sa paglaki ng bata. Maaaring si Lily magsimula sa elementarya sa lalong madaling panahon. Hindi pa siya nakapag-kindergarten. Nagtrabaho ako sa club para kumita ng pambayad. Naiintindihan ko yan. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Sinabi mo lang na kumikita ka dahil. Ano? Wala. Matulog na tayo. Mayroon pa akong mga dokumentong kailangang ayusin. Matulog ka na muna. Sophie, natutulog siya kasama para lang kay Lily. Ethan, imposibleng magustuhan ka niya. Sophie, wala ka ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi ka darating ngayon, sahod mo ngayong buwan, hindi ka makakakuha kahit 5. At magbabayad ka ng $20,000 multa. Sige na, pupunta na ako agad. Ano yon? Kailangan ko nang magtrabaho. Si Lily ay nasa iyong pag-aalaga. Hindi ko na ba sinabi sa iyong mag-resign? Ang bata ay responsibilidad mo. Bukod pa riyan, maghihiwalay din tayo. Ito ang aking trabaho. Aalis na ako. Kaya naman pala, gusto na akong hiwalayan. Tatay, Terrace sa trabaho ni Mommy, para hanapin siya. Tingnan mo nga naman, hindi ba ang campus beauty ng Riverton University? Paano siya napunta sa pagtatrabaho sa club? Dati ka pa, ang top student sa department natin. Hoy, lahat, tingnan nyo, ang magaling na estudyante ng school natin. Talaga palang waitress na siya ngayon. Reyna ng campus. Halika. Makikipag-inom ka sa akin. Pasensya na, nagsisilbi lang ako ng inumi. Hindi ako kasama ng mga bisita. Oh. Hindi mo ako nirerespeto, ha? Akala mo nasa paaralan ka pa? Akala mo ang taas-taas mo? Nasa totoong mundo ka na. Kapag sinabi kong uminom ka, iinom ka, naniniwala ka bang ire-report kita? Tama ka, Sophie. Dati tayong magkakaklase. Huwag kang KJ. Umupo ka. Iinom ka ba o hindi? Sabi ko, hindi ako tumatanggap ng bisita. Kung gusto mong magreklamo, sige na, magreklamo ka. Magreklamo. Malaking bag. Mga halimaw kayo. Huwag niyong api-apihin si Mommy. Siya pala ang bata. Huwag ka sanang magsalita ng masakit. Si Lily ay hindi masamang bata. Bakit hindi mo tawagin tatay niya? At hayaan mo siyang dumating? Gusto kong makita. Gaano kagaling tatay niya? Ano itong ingay na to? Uy, si Miss Thompson pala to. Bihirang bisita. Supervisor. Mayabang ang staff mo. Sophie, mag-sorry ka kay Miss Thompson agad. Narinig ko ang club natin, ang big boss sa likod, si Mr. Brooks, darating para mag-inspeksyon. Huwag kayong manggulo. Bawal nyo api-apihin si Mommy, kung hindi. Tatawag ako kay tatay para asikasuhin kay batang pasaway. Sige nga, tawagin mo siya. Tawagin mo tatay mo dito. Laura Thompson. Hawakan nyo siya para sa akin. Bitawan niyo ako. Masamang babae, huwag si Mommy. Lily, hanapin mo si tatay. Aalis ka na. Mapagbigay akong tao. Kung yuyuko ka at hihingi ng tawad. Maaari kong magkunwari na walang nangyari. Bakit naman malinaw na ikaw ang nagsimula? Bakit ako hihingi ng tawad?
Sophie, huwag kang gumawa ng eskandalo. Malapit na si Mr. Brooks. Kung maaapektuhan nito ang kanyang impresyon sa club natin, at tumigil siya sa pag-invest, kakayanin mo ba ang bunga? Ayaw na niya sa akin. Kung si Ethan, makita akong ganito kahamak, baka lalo pa, mamaliitin ako. Pasensya na. Sabi ko, yuko at humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Hindi ako luluhod. Talaga ba? Sino ang magtatangkang hawakan ang babae ko? Ayos ka lang ba? Dad, binububuli nila si Mommy. Ikaw ang lalaki ni Sophie, di ba? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kakayaning saktan ako. Saktan ka. Makikita mo. Yehey, wala na ang masasamang tao. Mr. Brooks. Mr. Brooks. Mr. Brooks, nagkamali kami. Patawarin niyo kami. Hindi mo pinoprotektahan ang tauhan mo, kundi kakampi sa dayuhan. Mr. Brooks, nagkamali ako. Hindi ko alam na si Miss Miller ay asawa mo. Anong nakalalasong kapaligiran? Mukhang ang lugar na ito ay hindi na kailangang umiral. Isara na yan. Mr. Brooks, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Mr. Brooks, talaga pong pasensya na. Mr. Brooks, pasensya na po talaga. Mr. Brooks. Tapos na. Tapos na ang lahat. Isinara na ang club. Magpahinga ka muna. Kapag magaling ka na, magagawa mo na ang gusto mo. Pagod ka na rin siguro, maligo ka na. CJ. Patuyuin ko ang buhok mo. Hindi mo kailangang mag-abala. Kung hindi matuyo, mas mahirap magkasakit. Bakit ka nakangiti? Ano ang pinagtatawanan mo? Bakit siya masyadong malapit? Ginoong Brooks, Ginang Brooks. Sabi ng nanay niyo, nagkasipon si Ginang Brooks. Pinadala niya itong pampainit na langis. Ang bili ng nanay niyo, itong pampainit na langis, ay ipahid sa buong katawan para pinakamabisa. Sa buong katawan. Mary, bakit hindi mo ako tulungang ipahid ito? Binibining Brooks, Ginoong Brooks. Espesipikong sinabi ng inyong ina, iginiit niya na kayo, Ginoong Brooks, ang mismong maglapat nito sa asawa ninyo. Sabi niya, gusto niya, tuparin ninyo ang tungkulin bilang asawa. Asawa ko? Malamang hindi niya ako ituring na asawa sa puso. Ginoong Brooks, tandaan ninyo, ang likod at dibdib ang pinakamadaling tamaan ng lamig. Dapat tutukan ang masahe sa mga bahaging iyon. Alam ko. Ito, sa banyo na lang ako maglalagay nito. Hoy, sabi ng nanay ko, kailangang ipahid ito sa buong katawan. Ako na ang bahala. Pero, Walang pero, umupo ka. Kung hindi mo gagawin, tutulungan kitang maghubad. ako na ang gagawa. Huminahon ka. Medyo malamig sa simula, pero gagaan din ang pakiramdam. Tiisin mo lang sandali. Hoy! Anong ginagawa mo? Sabi ng nanay ko, kailangang ipahid ang langis na ito sa buong katawan mo. Kaya dapat masakop ang lahat ng bahaging ito.
Eh di ako na lang ang gagawa. Hindi pwede. Ito ang solusyon. Ipikit mo ang mga mata mo. Ipipikit ko ang mata ko. Alam ko kung saan pupunta ang mga kamay mo. Magpakabait ka. Kung hindi ka magpapakabait, hindi lang masahe ang aabutin natin. Sige na nga. Bilisan mo na lang. Tapos ka na ba? Nanay. Nanay, gusto kong matulog sa'yo. Napanaginipan ko lang. Takot ako. Magpahinga ka na. Pupunta ako sa study para sa mga dokumento. Sophie, kasal nyo ay kasunduan lang. Mabait lang siya sa'yo dahil kay Lily. Magho-host ako ng banquet ng pamilya para formal na ipahaya na si Lily ang anak ko. Gagamitin mo ba ang pagkakataon, ang estado ni Mrs. Brooks, para hindi siya mapahamak? Masyado kang madaldal. Halata namang gusto mo siya, pero ayaw mong aminin. Iba ang sinasabi, iba ang iniisip. Paano ko magugustuhan ang pera-perang tulad niya? Nararapat bang sabihin ang sweldong 10,000 dolyar tulad mo? Gawin mo lang ang inatas ko. Opo, Ginoo. Narinig mo ba, si Mr. Brooks at ang pamilya niya ay naghahanda raw ng banquet. Siyempre. Marami raw ang dadalo. Lahat ng kilalang tao sa Riverton City ay makikidalo. Anong klaseng banquet? Ang ganyan ka-grand. Ano pa nga ba, si Mr. Brooks ay mahigit 30 na. Dito'y naghahanda para sa kasal. Kasal na? Sino ang mapapangasawa? Sa estado ni Mr. Brooks, tiyak mula sa mataas na pamilya. Paano si Sophie? Ano pa ang magagawa niya? Dahil naibigay niya kay Mr. Brooks ang anak na si Lee, malaking biyaya na iyon. Ano pa ang hihingin niya? Anong kabalbalan ang sinasabi niyo? Kung magpapatuloy kayo sa chismis, ayaw niyo na bang manatili dito? Mrs. Brooks, huwag niyo sanang intindihin ang sinabi nila. Iniutos ni Mr. Brooks na isama mo si Lily sa banquet hall ng pamilya. Sige, naiintindihan ko. Dito po. Si Mr. Brooks ay nagwo-host ng banquet na ito. Iniimbitahan ng lahat ng kilalang babae mula sa Riverton City. Lahat sila ay dumating na. Malamang naghahanap siyang pumili ng isang binibini para maging nobya niya. Maganda rin naman ako. Kung magkagusto sa akin si Mr. Brooks. Ang pamilya ko, ang mga Hayes, ay talagang yayaman. Saan nanggaling ang pulubi? Lalapit ka pa bang may bata para agawin si Mr. Brooks? Huwag mong apihin si Mommy. Hala, naiinis na ang batang ito. May nasabi ba akong mali? Tingnan mo ang sarili mong estado at posisyon. Ang banquet ba na hatid ni Mr. Brooks ay lugar para sa hamak na tulad mo na dumalo? Ito ang banquet ni Daddy. Bakit hindi kami ni Mommy makadalo? Daddy, si Mr. Brooks ang daddy mo. Opo. Tulad ng ina, tulad ng anak. Naghahanap na agad ng ama ng ganyan kabiles, kahit iwanan ng sariling ama. Walang hiya. Paano mo nagawang pag-usapan ang anak ko? Kaya ko kayang pag-usapan ka. Dalawang ulol na mahirap. Ayos ka lang ba? Assistant Ryan. Pakialis agad ang mag-ina. Paano sila naglakas loob na agawin si Mr. Brooks? Tama, dapat silang paalisin. Mga gwardya. Assistant Ryan, mali ang akala, sabi ko paalisin sila. Naglakas loob apihin ang aming Mrs. Brooks at ang binibini, naghahanap ka ng kamatayan. Mrs. Brooks. Binibini. Ihatid siya palayo. Paumanhin. Huwag po. Assistant Ryan. Assistant Ryan, mali ako. Salamat sa iyong tulong. Walang anuman. Salamat, Ginoong Ryan. Ikinagagalak ko. Ginang Brooks, babalik na ako sa trabaho. Tara na. Talagang kahanga-hanga ang pamilya Brooks, kahit ang kanilang bulwagan ay napakaganda. Talaga.
Si Sophie na naman, ayaw niya talagang sumuko. Baka hindi na siya makakakuha sa club kaya. At nagpunta sa Brooks bilang katulong. Sino siya? Siya yung sinabi ko sa iyo, ang matalinong estudyante na nabuntis, nang walang asawa sa kolehiyo at na-expel. Siguro nagtatrabaho siya bilang katulong ng pamilyang Brooks ngayon. Kung hindi, hindi siya kwalipikado para nandito. Ang walang hiya. Isang katulong, may anak. Nakiparty sa handaan para sa libreng. Sophie, Chloe, anong ginagawa mo dito? ako ay isang espesyal na bisita ng pamilyang Brooks. Siyempre nandito ako. Pero ikaw, kung hindi ka katulong ng pamilyang Brooks, malamang hindi ka kwalipikado rito, di ba? Umalis ka, hindi ako nakikipag-usap sa talunan. Paano kung hindi ako umalis? Nako, Sophie, madumi ang sahig. Bilisan mo at linisin yan. Kung hindi, irereklamo kita kay G. Brooks. Anong karapatan mong utusan ako? Dahil ang asawa ko ang pinuno ng Human Resources sa Evergreen Corp. Ang kanyang estado ay mas mataas sa iyo. Tigil, Sophie. Mark, tingnan mo. Kahit katulong ng Brooks family, nilalayas ako. Hoy, ngayon, linisin mo tong carpet. Tapos humingi ng paumanhin sa girlfriend ko. Kahit mamatay pa ako. Hindi kayo nararapat utusin ng aking mommy. Hindi ba ito ang jade ring ni G. Brooks? Ayon sa chismis, hindi ba ito para kay Ginang? Brooks? Ayos ka lang ba, Ginang? Pinagtatanggol mo yung masamang babae, masama ka rin. Binibini, hindi ako masamang tao. Nagkakamali kayo. Ginang, Brooks, hindi ko kayo nakilala kanina. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Mark, mali ka siguro. Si G. Brooks ang pinakamayaman sa Riverton City, isang tunay na henyo. Paano siya mai-inlove sa katulad niya? Hindi ba ito ang jade ring ni G. Brooks? Si Sophie kaya ang magnanakaw. May nagnanakaw daw ng gamit, at siguradong si Sophie yun. Kung tunay siyang ginang, Brooks, magdadamit kaya siya ng ganyan? Sige, ang lakas ng loob mong nakawin ang jade ring, at magpanggap na si Ginang. Brooks, ang kapal mo. Sophie, hindi mo inasahan to diba? Nahuli rin kita. Magnanakaw. Chloe, huwag mo akong pahiyain. Hindi magnanakaw si mommy. E di sabihin mo, saan mo nakuha ang jade ring na to? Huwag mong sabihin si G. Brooks, ang nagbigay nito sa... Dahil ito ay regalo mula kay Brooks. Anong klaseng tao ka ba? Mag-isip ka naman ng magandang dahilan. Napatalsik sa kolehiyo dahil nabuntis. Nang walang asawa, ngayon daladala mo pa anak para makikain sa handaan ng libre, at nagnakasawa ka pa ng gamit ni G. Brooks. Ang katulad mo ay hindi dapat nandito. Lumabas. Lumabas. Leyes. Leyes. Mark, kunin natin ang gamit ni G. Brooks para ibalik, baka pa tayo pagbigyan. Anong gusto mo? Naghahanap ka ng away. Ay, ibalik mo ang akin. Mga gamit mo, hindi mo deserve. Lily, bumalik ka agad. Ibalik mo kay mommy gamit niya. Ano ang gusto? Huwag kang matakot. Ayos na ngayon. Ikaw na naman, ulot. Noong wala ang lalaki ko, kaya lamang ka. Ngayong pagkakataon, tiyak na hindi ka makakalusot. Lalaki mo siya. Hindi. Mark, bakit ka takot sa kanya? Ikaw ang pinuno ng HR sa Evergreen Corp. Ang humarap sa tulad niya ay madali lang, hindi ba? Tumahimik ka. Mark, sinaktan mo ko. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Nagdala lang siya ng ilang bodyguard, iyon lang. Tanga. G. Brooks, nagkamali ako. Hindi ko nga siya kilala. At hindi ako ang lalaki niya. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. G. Brooks. Ikaw. G. Brooks. Hindi kami malapit. Noong hawak mo ang anak ko kanina,
Hindi ko narinig yan. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam na siya si Ginang Brooks at ang binibini. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako, patawarin niyo ako, patawarin niyo ako. Si Sophie nga ba si Gina Brooks ng pamilyang Brooks? Ryan, Mark Allen, tanggal ka na. Umalis ka agad sa Riverton City, at mapapabilang ka sa blacklist ng industriya. G. Brooks, pakiusap, iligtas ang buhay ko. Patawarin niyo ako, G. Brooks. Nagkamali ako, patawarin niyo ako. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Siya lahat, ang babaeng yan. Siya ang nag-udyok sa akin. Bakit mo isisisi lahat sa akin? Mahal, hindi mo magawa ito. Umalis ka, sino ang asawa mo? Ikaw na malas. mga gwardya, paalisin sila rito. Jeeper Gigagram. Brooks, nagkamali ako. Patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito. Ako ba ang dapat mong paghingian ng paumanhin? Sophie, nagkamali ako. Hindi dapat hinamak ang pag-aaral mo'y itinigil. At hindi ko dapat sinabi na nagtrabaho ka sa club para sa anak. Nagkamali ako, pakiusap, alang-alang sa dati nating samahan, dahil dati tayong roommates. Patawarin mo ako, pakiusap, kay Jeeper Gigagram. Brooks, patawarin ako, sa pagkakataong ito. Nagtatrabaho siya sa club na iyon para kay Lily at tumigil sa pag-aaral dahil sa aksidente. Kaya pala nagkamali ako ng intindi sa kanya. Hindi ka mali. Takot ka lang, di ba? Roommates. Noong kolehiyo, lagi mo akong tinatarget. At nagkalat ng masamang chismis sa akin. At ngayon lang, hinamak mo ang anak ko at ako. Karapat dapat ka bang gamitin ang salitang yan? Dalhin sila palayo. Jeeper Gigagram. Brooks, talagang naiintindihan kong mali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako, Jeeper Gigagram. Brooks. Ayos lang. Jeeper Gigagram. Brooks, narito si Miss Brooks. Sabi niya, sunduin mo siya personal. Pati ba naman ugali niya? Lily, maging mabuting bata ka. Magpapaalaga muna ako sa katulong. Nabantayan ka muna. Sumama ka kay Liu para magpalit ng damit. CJ. Ang damit na yan, bagay sa kanya. Tara na. Ito na siguro ang babae na gusto talagang pakasalan ni Ethan. Para sa kanya, ako ay isa lang. Ang nanay ni Lily. Mrs. Brooks, dadalhin kita para magpalit ng damit. Tanging isang noble woman ang bagay sa iyo, siguro. Talaga, bagay na bagay sila. Kahit hindi ko matiis iwan si Lily. Kailangan ko nang umalis. Mommy, ang ganda mo ngayong araw. Lily, mahal ko. Kung sakaling maghiwalay sina mommy at dad, pipiliin mo bang manatili kay mom o dito sa piling ni daddy? Mommy, mabuti si daddy sa amin. Bakit mo gustong mahiwalay kay dad? Nagbibiro lang si mommy. Huwag kang umiyak, mommy. Lagi tayo magkakasama. Kung maiwan si Lily sa akin, hindi siya makakapag-aral. Mas mabuti na manatili siya sa tunay niyang ama. Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako sa doktor natin. Ayos lang ako. Tara na, magsisimula na ang banquet. Halika, dadalhin kita sa banquet hall. Napakaganda niya talaga. At malas, pareho ang suot natin. Malalaman lang pag pinagkumpara, nakakagulat ang pagkakaiba. Parehong damit, iba ang dating sa magkaibang tao. Hindi talaga pareho ang epekto. Naku, magkakainitan to. Si Miss Brooks para, prinsesa ng Riverton. Napakatayog ng kanyang estado. Lahat ng suot niya, lahat ng sa kanya, ay kakaiba. Ayaw na ayaw niya kapag may kapareho siya ng suot. Ibig sabihin, kung kwintas o hikaw lang, hindi ito malaking bagay. Pero dahil magkaparehong damit, siguradong magagalit si Miss Brooks. May babaeng kapareho ng suot ni Miss Brooks. Sinigawan siya ng husto ni Miss Brooks at muntik pa siyang mapahiya sa damit. Brutal talaga. Dapat bumalik na ako at magpalit ng ibang damit.
Bakit? Itong si Sophie, may alam din pala sa sarili. Sayang, huli na. Nakita na siya ni Miss Brooks. Akala niya makakatakas siya. Managinip siya, may isang mapapahiya sa damit. Ha ha ha. Pinagsasabihan mo ba ako? Makinig kayong lahat. Ang damit na ito, pinagawa ko ito mismo, para kay Sophie. Simula ngayon, kung sino man sa inyo ang maglakas loob, na maging bastos sa kanya ulit, sisiguraduhin kong hindi na kayo makapagsalita habang buhay. Ikaw si Lily, di ba? Ang cute mo. Hello, tita. Pag alis ko, alagaan mo si Lily ng mabuti, para panatag na ako. Aalagaan mo si Lily sa hinaharap, hindi ba? Oo naman, ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Pero, bagay sa iyo ang damit na ito, mas higit pa kaysa sa akin. Nagloloko ka, hindi ako nakatapos. Ayokong ihambing sarili ko sa iyo. Kayong dalawa ni Ethan, pinagtagpo kayo ng langit. Sana, alagaan mo si Lily, na parang anak. Nagkakamali ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Sophie, papakilala ako. Ako si Iris Brooks. Ako ang nakatatandang kapatid ni Ethan. Nakakatandang kapatid? Ito. Kakaalis ko lang abroad, kaya normal lang na di mo ako kilala. Okay lang, pero mukhang nagseselos ang hipag ko. Hindi. Kaya ang handog na ito. Ang handog na ito ay para talaga sa inyo at kay Lily. Sa handaang ito, gusto kong ipaalam sa lahat na siya ang aking anak, si Lily Miller, at ang susunod sa pamilyang Brooks. At si Sophie Miller ay ang aking asawa, ang magiging Israel Brooks ng kung may lumaban sa kanya, lalabanan nila ang pamilyang Evergreen. Mrs. Brooks, huwag kang kabahan. Ang handaan ni Mr. Brooks ay para sa pagkilala kay. Pero ang totoo, para patatagin ang estado mo. Si Mr. Brooks ay talagang gusto ka, di lang niya aminin. Isang salita pa, mawawala ang bonus mo ngayong taon. Huwag mo na akong asari. Yang bunganga mo, hindi pa rin bumubuti sa 10 taon. Huwag kang mag-alala. Kami magkapatid na sa maraming taon, at hindi siya kailanman naging ganito kaalala sa akin. Iris? Sa tingin ko, nahulog na ako sa kanya. Peste, na-blacklist ako sa buong industriya. Papapatay kita. Hindi mo ako mapapatay, may alas pa ako laban sa iyo. Huwag ka nang magpakita ulit. Kapag nakita kita, babugbugin kita lagi. Sophie, nawala lahat sa akin dahil sa iyo. Hindi kita pakakawalan. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nakita ko na nagtatrabaho ka pa, kaya dinalhan kita ng makakain. Anong nangyari sa kamay mo? Wala lang to. Nagkataon lang na nasunog. Hayaan mo na ang mga katulad na gumawa nito. Uminom ka ng sabaw. Bakit hindi mo iniinom? Ito na ang merienda ko sa gabi. Gusto kong bigyan si Lily ng kapatid. Teka. Sinabi ng doktor, kailangan ko pa ng 1 buwan para gumaling. Alam ko ang ginagawa ko. Masyado mo nang inaabot ito.
Ethan, kung hindi mo talaga kaya, matutulungan kita. Mahalaga ang kalusugan mo, matulog ka na. Sophie, anong nagawa mo sa nakaraang buhay para sa ganito? Narinig mo, si Ethan at Sophie, hindi pa raw nagsasama. Anong kakaiba roon? Sinong lalaki ang ayaw? Sa mga dalagang maganda, nanganak na si Sophie, hindi na kasing ganda, ang hubog niya sa dalaga. Kaya hindi niya ako hinahawakan. Sa gabi dahil hindi ako kasi ganda ng mga iyon. Ngunit laging walang pakialam si Ethan sa mga babae, at nandyan si Lily. Dahil hindi pa siya nakakakilala ng gusto niya. Hindi ba ganoon din kung sakali? Naranasan ko na yan, day. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Walang lalaking sa mundong ito na hindi mapag-imbot maliban kung di na kaya. Mukha bang si Ethan? Hindi kaya. Nagchichismisan na naman ba kayo? Ayaw nyo na bang magtrabaho sa Brooks family? Ethras Brooks. Mrs. Brooks, huwag nyo pong pakinggan sila, na puro kalokohan. Naniniwala akong si Ethan ay hindi talaga ganoon. Talagang hindi. Bakit hindi ka pupunta sa kumpanya ngayon? Malapit ko nang matapos ang trabaho. Maganda ang panahon ngayon. Laging gusto ni Lily na lumabas at maglaro ng Legos. Tara na. Mommy, pwede ba tayo maglaro ng Legos? Sige, tara na. Mukhang nudge-enjoy ang bata dito. May discount ngayon sa mga klase ng Lego. Gusto nyo bang? Kami ni Sophie. Talagang dapat maglaan ng oras kay Lily. Mag-usap tayo. Nasaan ang inyong manager? Maaari po kayong umupo. Darating din ang aming manager. Mr. Brooks. Nakakabagot siguro. Araw-araw, hindi ba? Hindi man lang marunong manamiti ang babae. At may mga nakakadiring stretch marks pa. Hindi tulad ko. Malakas at balingkinitan ang katawan ko. Kaya kitang bigyan ng kakaiba bawat araw. Lauren. Umalis ka, Lauren. Ayoko sa'yo. Ethan. Hindi ako makapaniwala sa ugali mo. Lily, tara na. Hindi pa umuuwi si Dad. Bakit tayo aalis? Hindi siya karapat-dapat na maging tatay. Mama. Sophie. Kaya mo yan, gagaling ka rin. Makinig ka lang sa doktor. Mommy. Okay lang ba si Mommy? Magiging maayos din siya. Doktor, Kailangan na ng pasyente ng blood transfusion. Wala na tayong type B blood sa blood bank. Kailangan nating maghanap ng donor. kunin niyo na sa akin. Type E ako. Maghintay ka muna dyan. Dok, kumusta ang asawa ko? Naging matagumpay ang operasyon. Labis na pagod dahil sa nerbiyos. At anemia. Kahit nabagok ang ulo niya. Buti na lang, mabilis siyang dinala rito. Gagaling siya pagkatapos magpahinga. Mabuti namang marinig yan. Mabuti yan. Gayunpaman, Ginoong Brooks. Ang labis na pagod ng Ginang Brooks ay maaaring may kinalaman sa mental health. Mas mainam na kausapin mo siya ng higit. Mental health, may iba pa bang nangyari na hindi ko... Masakit pa ba? Ethan. Alam kong kasama kita dahil lang kay Lily. Kapag gumaling na ako, matatapos na ang kontrata natin. Aalis na ako sa tahanang Brooks. Pero dapat makasama ko si Lily. Hahayaan kitang makita siya sa hinaharap. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ba totoo? Ayokong maging katatawanan. Mommy. Gusto ko si Mommy. Sophie. Wala ka ng pera ngayon. Wala ka ng mapupuntahan. At hindi mo kayang alagaan ng maayos si Lily. Mag-focus ka na lang sa paggaling. Dadalhin ko si Lily dito.
Mommy, kasalanan ko lahat, hindi kita naprotektahan. Okay lang, Lily. Hindi mo kasalanan. Magiging okay si Mommy. Ay nako, Sophie, bakit ka nahulog gayong maayos ka naman? Russ Brooks, okay na po. Ethan, anong klaseng asawa ka ba? Kasalanan ko. Sabihin mo, ano na ang relasyon niyo ni Sophie? Sophie, dahil gusto mong umalis sa tahanang Brooks. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Kung gayon ako, ay magbibigay sa iyo ng kalayaan mo. Lily, aayusin muna ni Mommy ang lahat. Babalikan kita pagkatapos ng ilang araw. Mommy, huwag kang umalis. Sophie. Jay, paano mo ako nahanap? Sophie, kailangan mo nang umuwi agad. Hindi na kita kapatid. Matagal na tayong hindi magkakilala. Oh, Sophie, naaksidente si nanay. Nasa ICU siya ngayon. Sabi ng doktor, ilang araw na lang. Gusto kanyang makita minsan pa. Okay lang siya noong nakaraang buwan. Paano siya biglang lumala? Sophie, kung nagsisinungaling ako, mamatay sana ako. Kita mo? Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo, di ba? Sophie, nakikiusap ako sa'yo. Dahil sa inang nagpalaki sa'yo, sa lahat ng nagawa niya, pakiusap, makita mo siya minsan pa. Tara na, Sophie. Tila hindi ito ang daan patungong ospital. Siyempre hindi. Huli na ang lahat. Umiiyak. Sariwa pa rin. Nalinlang mo na naman ako. Sophie, narinig ko nang hindi ka na paborito sa mayamang pamilya. Nakawala ka noong una. Pero ngayon, susundin mo kami. At napakatahimik at pribado rito. Bukod pa riyan, gusto ka ni Evans. Tama nga. Kahit ako, si Evans, ay hindi kakit-akit. Magaling akong magpasuyo ng tao. Pangarap mo lang yan. Matapang. Gusto ko. Ethan, dumating ka. Tapusin siya. Alam mo ba kung sino ako? Kilala ko si Elle Brooks, hindi mo kayang kalabanin ako. Sinabi mong kilala mo si Elle Brooks. Tawagin mo siya rito at tingnan natin. Ano, takot ka na? Maghintay ka na lang mamatay. Hoy, M. Brooks. Ikaw si Ethan. Bakit naman lahat? May numero ko na ngayon? Sige, ililipat ko ang tawag mula sa mga hindi importanteng tao sa telepono ko. Ginoong Brooks, nagkamali ako. Pasensya na po, Ginoong Brooks, alam mo ang mga patakaran. Tara na, uwi na tayo. Susubukan mo pang tumakas. Regalo noong nakaraan, medyo nagmadali. Ito ay para sa inyong dalawa, isa sa mga regalo ninyo sa kasal. Sino ka? Paano mo ako hinawakan? Papakilala muna ako. Ako si Iris Brooks. Ako ang boss dito. Talagang walang sinuman na hindi ko uurungan. Magsalita ka ng maayos.
Kung hindi, ngayon. Hindi ka makakalabas dito. Patawad, patawad. Ako'y nagkamali talaga. Hindi ko dapat sinuyo si G. Brooks. Sabihin mo sa akin, bakit mo sinaktan si Sophie? Bakit? Bakit siya nabibiyayaan ni G. Brooks? Sisirain ko ang lahat sa iyo. Dapat mong tanungin ang sarili mo. Kung bakit hindi ka kasing galing ni Sophie. Siya ang buong mundo ko. Ngayong tapos ka na, umalis ka na. Huwag mo akong piliting ipa-escort ka. Ang tatay na yan, ang land. Lily, mapapatawad mo ba si Daddy? Sa susunod, makikita ko ang gawa mo. Lily, bakit ka sumusunod kina mommy at dad dito? Nasa probation pa si Dad, nandito ako para protektahan si Mom. Lily. Lily, maging mabuting bata ka. Paano kung lumabas tayo? Kailangan mag-usap ng pribado sina Mommy at Dad. Anong klaseng pribadong usapan? Ito ba'y hindi ko pwedeng marinig? Oh, Lily. Pinag-uusapan ni na Mommy at Dad kung paano ka magkakaroon ng kapatid. Huwag na natin silang istorbohin. Okay, baby brother at sister. Lily, makinig ka sa akin. Lumabas ka muna. Sige na, patawarin ko na si Dad. Helen. Tingin ko, nalulungkot si Lily kapag mag-isa. Talaga bang hindi ka mandidiri sa akin? Hindi ako kasing ganda ng ibang babae. At dahil nabuntis ako, hindi kasing ganda ang pangangatawa. Pakiramdam mo ba, ang ako ngayon ay iba sa unang nakilala mo? Kahit gaano kaganda ang iba, ano ang kinalaman nun sa akin? Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Maging ang dating ikaw, o ang ikaw ngayon. Si Sophie lang ang ibigin ko. Bihira kang hindi ako tinanggihan ngayon. Sinabi ng doktor, magaling na ako ng husto. Ethan, dati dahil inaalagaan ko si Lily. Ang CE exam na pinaghahandaan ko. Noong kolehiyo ay di pa tapos. Gusto kong tapusin ito. Ayusin ko yan para sa'yo bukas. Tatanggapin ko ang gantimpala. Mga libro at notebook ni So at Dermos ay nandito lahat. Sige na, Mommy, mag-aral kang mabuti. Malapit ka nang pumasok sa eskwela, huwag kang mayabang. Ma, paalis na ako. Sino yan? Mahal, pakiusap, paalisin mo na tong mga tao. Paano ako mag-aaral sa ganitong atensyon? Hindi mo narinig si Kira Brooks. Alis na kayo. Opo, sir. Sophie, pinoprotektahan nila ang kaligtasan mo. Ngayon ng palihim. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila istorbohin sa pag-aaral mo. Tatay, mabuti ang ugali mo ngayon. Pinatawad na kita ng 1%. 1% lang. Ginoong Brooks, malinaw na ngayon. Nalinlang si Mrs. Brooks ng kanyang ina at si Jay para pumunta doon. Nasaan na sila ngayon? Lumipad sila palabas ng bansa kagabi. Iniispit nila na sa pagtakas palabas. Wala akong magagawa sa kanila. Gawin ang kailangang gawin. Ngunit sila, sa huli, ang pamilya ni Mrs. Brooks. Hindi sila karapat-dapat na maging pamilya ni Sophie. Naintindihan. Kung gayon, aalis na ako. Pakiusap, iligtas ninyo kami. May gana ka pa bang tawagan ako?
Hinahabol tayo ng asawa mo. Hanggang sa ibang bansa. Ngayon, wala na tayo. Maliban sa Sophie, pakiusap, isama mo ang asawa mo at iligtas ang buhay namin. Magkapamilya naman tayo. pamilya. Paulit-ulit, sinaktan ang puso. Ngayong desperado na kayo, naaalala niyo na pamilya tayo. Hindi ba nakakatawa iyon? Ayaw pa naming mamatay. Mamatay man kayo o hindi. Ano ang pakialam ko? May pagmamahal pa ba sa atin? Talaga bang di mo kami tutulungan? Di nyo karapat dapat tulungan. Halimaw, pinalaki kita nang wala rin. Ganito ka ba magpasalamat? Parang nasayang lang ang lahat ng pinag-aralan mo. Mula pagkabata, inabuso mo na araw-araw. Naggawa ako ng gawaing bahay o bukid. Para sa pag-aaral ko, nagbayad ka ba kahit 5? Ang tuition ko, gasto sa pamumuhay. Hindi ko ba kinita lahat yan sa pangangalakal ng bote? At paulit-ulit pa, pinilit niyo akong ipakasal kay Miss Vance o kay Lee. Tinatawag niyong pagpapalaki yun. Sabi ko na, huwag mong subukan. Bitiwan mo ako, kunin niyo siya. Bakit ka nandito? Gusto mo bang maghiganti? Ano ang gagawin mo? Kung kaya mo, patayin mo ako. Ibubulok kita sa kulungan. Kung nanatili ka sa bansa, okay na sana yon. Ngunit tumakbo ka pa talaga sa lupang ito para mamatay. Bakit pa kita pipigilan? Tigilan mo ang pananakit, tigil. Sophie, pakawalan mo si Jay. Kapatid mo siya. Hindi ko inakalang napagtanto mo na. Takot ka lang talaga. Malakas ang loob mo. Ano? Gusto ko ang may matapak. Sabihin mo, kung ang letigo ay ibababad sa anghang. Ano ang mararamdaman mo? Huwag mo siyang sasaktan. Ako na lang. Talaga namang hindi ko maintindihan. Sa lahat ng taon, bakit mo palagi siyang inalagaan? Sa lahat ng taon, ang mga gastusin sa bahay, ako ang sumalo. Kahit buntis ako ng 9 na buwan, namimigay pa rin ako ng flyers. Pero siya, nagbigay ba siya ng kahit 1 sentimo sa pamilya? Kahit ano pa man, anak ko pa rin siya. Siya lang ang makakapagpat ng apelyidong Miller. Hindi ba't ganito na noon pa man? Kaya isinakripisyo kita, CJ. Makikita ko, kung ang basura, poprotektahan ka. Pakawalan mo siya. Sophie, mamatay ka. Ginang Brooks, kaya mo ba siyang apihin? Huwag mo siyang sasaktan, tigilan mo. Anak, ayos ka lang ba? Ang lalim ng pagmamahal nila. Teka, gaano nga ba katotoo? Kapag humaharap sa buhay at kamatayan, gaano ito katotoo? Sa kwartong ito ngayon, iisa lang ang makakalabas ng buhay. Ikaw ang pumili. Sino ang maiiwan? Mabuhay talaga? Isa lang sa atin ang mabubuhay? Kailan ba ako nagsinungaling? Mama, ang tanda mo na, bata pa ako, kailangang ipagpatuloy ang Miller, at magkaanak, ang pagkakataong mabuhay, ibibigay mo ba sa akin? Jay, ako mismo ang nanay mo. Kaya ano kung ikaw yun? Ganyan na ako ngayon, at kasalanan mo lahat yan. Kung hindi ka palaging, sinasabi mo sa akin, na si Sophie ay pabigat lang, sa gabal. Magkakaganito ba ako? Nasa ganito na ba ako ngayon? Nay, tingnan mong mabuti. Ito ang anak na pinalaki mo. Gusto lang niyang isisi lahat sa iyo. May nagawa ba akong mali? Hindi, wala. Lagi ang aking mga anak ang pinakamahalaga. Hindi ako mali. Walang pag-asa. Ngayon, sa silid na ito, isa sa inyo ang mamamatay. O, pareho kayong mamamatay. Nay! Ito ang huling bagay na gagawin mo para sa akin. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Kung mamamatay ka lang, ako ay mabubuhay. Jay, labis mo akong binig. Manahimik ka. Ah!
Ito ang anak na mas minahal ko pa. Kaysa buhay ko, aking mahal na anak. Bakit hindi ito sumabog? Bakit hindi ito sumabog? Kung hindi ka mamamatay, paano ako mabubuhay? Mama. Kailangan mong mamatay ngayon. Pakiusap, palayain mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Isa lang sa atin ang mabubuhay. Isa lang sa atin ang mabubuhay. Sophie, hindi mo ba siya pinakaayawan? Bitawan mo ako, papatayin ko siya ngayon din. Talaga namang isang nakakatuwang pagpapakita ng paggalang. Magandang palabas? Kaya hindi mo nilayon, na isa lang sa atin ang mabuhay? Pagpatay sa iba, hindi namin magagawa iyan. Gusto mo, Naloko na ako ng iyo at ng iyong ina sa maraming taon at pagkatapos ng isang sandaling ito lang, hindi mo matanggap. Nanay, tingnan mong mabuti. Ito ang mabuting anak na pinalaki mo. Alam ko, hindi ako ang iyong tunay na anak. Pero kung kaunti lang ang iyong kabaitan sa akin, kahit kaunti lang, masaya sana tayo, pamilya. Sophie, patawad na talaga. Ethan, pagod na ako. Uwi na tayo. Kolektahin ang ebidensya ng kanilang krimen. Huwag masyadong mahigpit sa kanila. Huwag lang silang patayin. Ihatid sila pabalik sa bansa. Gusto kong sila ay mabulok sa kulungan. opo, sir. Ay, nandito si Sophie. Mommy. Halika, halika, upo ka na. Sophie, ayos ka lang ba? Mommy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tapos na ang lahat. Hindi sila Hindi, mas masahol pa sila sa hayop. Kahit ang tigre, hindi sinasaktan ang anak. Ang mga taong iyon, paano nila nagawang saktan si Sophie? Wala na tayong relasyon. Tama, tama. Huwag na natin silang pag-usapan. Nakakagulo. Sophie, huwag kang malungkot. Mayroon ka pa naman pamilya tayo. Tama, Mommy, pamilya tayo. Ay, sandali, magkakaroon din tayo ng kapatid na lalaki at kapatid na babae mamaya. Ang talino ni Lily. Lola, may inihanda siyang regalo para sa iyo. Lola, anong regalo? Nakilala ko na ang dalawang babae. Pero paano naman itong apat? Ako ang guro ng Binibini, eksklusibong piano. Nanalo na ako noon sa International Virtuoso Piano Competition Gold Medal. Ako ang guro ng Binibini, eksklusibong pagguhit. Nanalo na ako noon sa Venice Art Biennial Lifetime Achievement Award. Ako ang guro ng Binibini, eksklusibong sayaw. Professor ako ng sayaw sa Maplewood University. Ako ang guro ng Binibini, eksklusibong matematika. Ako ang nagsulat ng mga tanong sa math para sa college entrance exam, 10 taon na. Lola, gusto kong matutong Sige na. Pero Lily, hindi ka pwedeng matuto lang ng isa. Lahat ng dapat mong matutunan. Hindi mo pwedeng palampasin, okay? Okay. Sophie, mayroon din akong inihanda para sa'yo. Ginoong Brooks. Ilabas ang singsing na diamante. Na-order ko 1 buwan na. Singsing na diamante. Sophie, patawad. Ang tagal na nating magkasama. Di ko pa nga nailaan. Tamang regalo para sa'yo. Ginang Brooks. Sa totoo lang, Ginoong Brooks, inihanda na ang singsing na ito para sa iyo, matagal na. Para rito, espesyal niyang inanyayahan ang batikang manlililok na nagretiro para lang bigyan ka ng natatanging singsing na diamante. Sophie, pakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Nanay, pakasalan mo si tatay. CJ. Lola, magpapakasal si mommy kay dad. Anong mapapala ko? Ang pakinabang mo ay, magkakaroon ka ng kapatid na makakalaro mo. Ayoko ng kapatid na makakalaro. Bakit? Ayaw mo ba ng kapatid?
Gusto ko ang mga kapatid ko na tumulong sa 4 kong guro. Ethan, nag-propose ka na. Paano ang pag-aayos ng honeymoon? Sophie, saan mo gustong pumunta sa honeymoon? Okay lang ako sa kahit ano. Kung gayon pagkatapos ng exams, pupunta tayo sa world tour. Evanet. Gusto ko ring sumama sa world tour. Lily, ang honeymoon ay para sa 2 tao, alam mo. Daddy at mommy, hindi na nila ako isasama. Syempre hindi. Sina daddy at mommy ay magdadala ng mga bagong kapatid pabalik. Kakayanin mo bang istorbohin sila? Kung gayon, hindi na ako pupunta. Kung gayon, hahayaan ko ang aking mga bagong kapatid na tumulong sa homework ko. Binigyan ako ni Iris ng damit. Sinabi niyang isuot ko ito para maghintay ka rito. Huwag kang sisilip. Sige, hihintayin kita. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi, ako na ang gagawa. Ethan, ako na nakasuot nito. Hindi ba bagay? Kahit paano mo tingnan, palagi kitang mamahalin. Ano ang sorpresang iyan? Nakakaintriga. Isang cake shop. Hindi mo ba lagi gusto na magkaroon ng cake shop? Salamat, Ethan. Bakit ka nagpapasalamat? Daddy, ang mga cake dito, pwede ba akong kumain hanggang gusto? Tataba ka na parang baboy. Halika, tingnan muna natin. Sophie, maglibot ka. Sasagot ako. Hello. Ethan, nandito na ako. MS, Hayes. Nasa Europa ka sa nakaraang 2 taon, nanalo ng iba't ibang parangal, at naging pinakabatang Hall of Fame violinist. Ano ang nagtulak sa iyong pagbabalik? Para sa isang tao. Dati, para sa career ko, sobra kaming nagkalayo. Sa pagkakataong ito, pagbalik, gusto ko lang maging kanya, babae sa likuran niya. Sino nga ba ang siya, na ito? Ethan, naalala mo pa ba ako? Hindi ba Ethan ang pangalan ni Daddy? Maaari bang ang babae sa telepono ay gusto rin si Daddy? Russ Brooks, si Ethan at siya. Sophie. Huwag mo nang isipin pa. Walang relasyon si Ethan sa kanya. Nakita lang niya ang talento niya noon, at tinulungan lang siya. Kasalanan ko rin. Dati, ayaw magpakasal ni Ethan. At sinubukan ko pa silang ipagkasundo. Kaya si Lena, may gusto pa rin kay Ethan. Ayos na ngayon. Tiyak na si Ethan ay tapat sa buong puso. Huwag kang mag-alala. Bakit ngayon ka lang umuwi? Busy lang ako lately. Busy ka sa pakikipag-date kay Lena? Maliligo muna ako. Sophie, yung pambahay ko nga. Tara, huwag ka nang magpagod. Nagdala ako ng milk tea. Salamat, boss. Hello, may maitutulong ba ako? So, ikaw si Sophie. Ikaw,
So isa ka lang palang, may-ari ng cake shop. At mukhang ordinaryo lang ang kakayahan mo. Ikaw si Lena, ang pinakabata, mahusay na biolinista. Napanood ko ang konsyerto mo, nakakamangha. Si Lena ba iyan? Talaga siyang maganda, at elegante, at may marangal na at wala akong halaga. Kung ako si Ethan, pipiliin ko rin siya. Akala ko, sobrang gusto ka ni Ethan. Bakit hindi ka man lang binigyan ng disenteng alahas? Ang mga hakaw na ito, bigay ni Ethan sa akin, 30 o 40 milyong dolyar. Ang mga bagay na binigay ni Ethan, hindi ko lang inilabas. Wala ka namang dala. Ayaw talagang gumastos ng lalaki, sa babaeng hindi nila gusto. Nagsisinungaling ka, mahal na mahal ni Daddy si Mommy. Ang panaderyang ito, ay regalo ni Daddy, kay Mommy. Isang panaderya, may halaga ba itong 1 milyon? Sa tingin ko, hindi man lang to bahagi, ng halaga ng hakaw ko. Nagsisinungaling ka. Ginang, Hayes, iginagalang ko ang iyong sining. Ngunit kung narito ka ngayon para guluhin ang tindahan namin, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Sophie, dapat alam ng tao ang lugar niya. 2 taong hindi magkapantay, ay hindi magkakatuluyan. Narinig kong sinabi ni Ethan, na kung hindi ka, nagbigay ng anak na walang kwenta, hindi ka niya papansinin man lang. Kung ang mga salitang iyan, mismo si Ethan ang nagsabi, pakiusap sabihin niya sa akin. At saka, ang anak ko ay hindi pa bigat. And, Hayes, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Moldita, hindi ka welcome. Umalis ka. Si Lena yan. Ayos ka lang ba? Bakit mo itinulak si MS, Hayes? Sinubukan mo bang patayin siya? Hindi ko ginawa. Tinulak mo siya. Sa tingin ko nagsiselos ka lang. Sa talento ni Lena, ang tulad mong naiinggit sa may talento. Talagang dapat Tinulak mo siya. Hindi ko ginawa. Bumitaw siya ng kusa. Naiintindihan ko. Nanay, hindi ba naniniwala si Daddy sa amin? Yung soplada, sinadyang bumitaw. Lily, kailangan nating pagkatiwalaan si Daddy. Sophie, Lena, may concussion siya. Maaari bang na hindi siya naniniwala sa akin? Ethan, tungkol sa nangyari, huwag mong sisihin si Sophie. Hindi niya sinasadya. Kung gumawa ka ng mali, dapat mo itong aminin. Kalimutan na lang natin. Ayokong mag-away kayo dahil sa akin. Sa huli, hindi naman ito malaking bagay. Hindi. Ethan, talaga bang hindi ka naniniwala sa akin? Oh, Ethan. Nasa nakaraan na yan lahat, hindi ako ganyan kamaliit. Huwag mong paiyakan, si Sophie. Paano ko siya mapalulungkot? Anong problema, Ethan? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Akala mo ba talaga'y hindi ko alam? Lena, bitawan mo na ang mga pakana mo. Alam ko na kung anong klaseng tao si Sophie. Maraming nakakita na itinulak niya ako, hindi ka naniniwala sa akin. Ito na lang, kukunin ko ang TV footage ng bakery at ipapakita sa lahat. I broadcast sa buong network. Alam mo naman, na may ganong kapangyarihan ang pamilya ko. Ikaw. Malinaw na ikaw, kakampi ko kanina pa. Lena, babalaan na kita. Lumayo ka kay Sophie. Kung hindi, siguraduhin kong babagsak ka agad. Kaya pala, nagpapanggap lang pala siya, para kay Lena kanina. Ethan. Sophie. Anong karapatan mo para makasama siya? Akala ko hindi mo talaga ako pinaniwalaan. Paano naman hindi? Asawa kita. Kung hindi kita pagkakatiwalaan, sino pa? Kailangan ko ng paliwanag. Inimbitahan ako ni Lena sa hapunan noon at humingi ng tulong para mag-host ng concert para sa kanya. Hindi ko inasahan na mapipilahan at ma-post online. Talaga? Hindi ka naniniwala. Kung hindi, tatawagan ko si Ryan para magpaliwanag. Paano naman ang mga hikaw?
Pumunta siya sa bakery ko para magmalaki. Sinabi niyang binigay mo sa kanya yan. Nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Sinabi pa niyang ang bakery ko ay hindi kayang ikumpara sa hikaw. Kahit isang bahagi lang. Anong hikaw? Nagpapanggap ka pa rin. Nakita ko sa bulsa noong araw na iyon. Bulsa. Ito. Alainan. Sa ilang araw, ang ating 7 taon na anibersaryo, ang plano ko sana ay ibigay sa'yo. Isang sorpresa noon, hindi ko inasahan na alam mo na lahat. Itong mga hikaw, ginawa ko talaga para sa'yo. Isa lang ang peres nito sa mundo. Anong 7 taong anibersaryo? Iyon ang gabing yon, 7 taon na ang nakalipas. Huwag mo nang sabihin. Pero bakit meron din si Lena? Siguro tiningnan niya ang records ng pagbili at bumili ng peke. Sophie, narinig kong si Ethan ay pinagbayaran si Lena para sa iyo. Evanet. Dapat panatag ka na ngayon, di ba? Si Ethan ay tanging ikaw lang ang nasa puso niya. Tigil, ano ang sinusubukan mong gawin? Sophie, demonita ka. Habang si Lena ay nagpapaunlad ng career niya sa abroad, ninakaw mo ang boyfriend niya at itinulak mo pa si Lena. Nasira ang mukha ni Lena. Kaya mo bang panagutan yan? Oh, akala mo maganda ka, ha? Huwag mo apihin ang mommy, ikaw na siguro yung paborito, gaya ng inaasahan, bastos ka. Mag-ingat ka sa bibig mo. Anong karapatan mong saktan ako? Kaya ano kung ginawa ko? Maaari mo akong insultuhin. Ngunit paano mo nagawang upakan ang anak ko? Kung hindi dahil sa bata, paano ka makakagawa ng hakbang? Sige na, sabihin mong gumawa ako. Kung gayon, hayaan mong tanungin kita. Ilang taon na ang nakalipas nang umalis si Lena? 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang anak ko ngayon. 6 na taon ang nakalipas. Dapat nasa bansa pa si Lena, di ba? Paano mo masasabing inabuso mo? Nagsisinungaling ka. Anong pinagkaiba mo? Kay Lena, malinaw na ikaw ang gumamit ng ilang maduduming paraan. Ano, hindi manalo sa argumento kaya naninirang puri. Ikaw. Hindi ito nagsisisi. Mga babae, turuan niyo siya. Wasakin niyo ang lugar. Tigil. Kung magtatangka pa kayong humakbak, ibibigay namin ang video sa pulis. At makukulong kayong lahat. Hindi kami madaling matakot. Mga babae, alis na tayo. Ginoong Brooks, ang handaan sa kasal na in-order ninyo ay handa na, at ang pribadong eroplano at yate na inyong hiniling ay handa na rin. Huwag mo munang sabihin kay Sophie. Gusto ko siyang sorpresahin. Opo, sir. Ay, naku. Nagkamalay ka rin sa wakas, pasaway ka. Anong problema? Lily, anong nangyari kay mommy? Mga fan ng Maldita, sinira ang bakery. Lena. Ryan. Opo, sir. Lena, mga fan mo'y sinira si Mrs. Brooks Bakery. Kahit si Miss Brooks ay nandoon sa oras na yon. Tapos kung maglakas loob agawin lalaki ko, dapat siyang maging handa para sa habang buhay na walang kapayapaan. Alam mo ang kapangyarihan ng pamilya Brooks. Kung talagang gusto kanilang gawin, lahat ng iyong karangalan ay tatanggalin. Mga fan ko lang ang Samira sa lugar. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Huwag mong isiping hindi ko alam na ikaw ang nag-uudyok sa mga fan mo. Kung hindi ka magsasalita, at ako man, sino ang makakaalam? Mag-ingat ka na lang. MS, Lena Hayes. Mr. Ryan, bakit ka narito? Ang pamilya Brooks ay may piging at gusto kang makita ni Ethan. Ikaw ang pinakamahalagang tao, kaya sana, dumalo ka. Ang pinakamahalagang tao. Ethan, alam ko na. Tiyak na mayroon ka pa rin ako sa puso mo. Lena, anong hinihintay mo? Hindi mo makita. Niyaya ka na ni Ethan. Ethan, nagbago na ba ang isip mo?
Masyadong biglaan. Kung alam ko lang, nag-wedding dress na sana ako. Ipinakikilala ko ang aking bride. Ethan, ang sorpresang binigay mo sa akin. Gusto ko ito. Natutuwa akong nagustuhan mo. Mga bisita, maligayang pagdating sa kasal ko kay Sophie. Ethan, hindi ba ako ang dapat mong pakasalan? Ethan, bulag ka ba? Lena, ang galing niya. Ikaw, paano mo nagawang agawin? Ang lalaki ni Lena, hindi kita uurungan. Mga babae, sirain natin to. Sino ang mga ngahas humawak sa aking manuga? Ginang Brooks, hindi. Bumabay na gumamit ng anak para umangat. Nakakahiya. Alam mo ba ang batas? Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Ilang taon ang parusa sa paninirang puto? Sige, aidmanda nyo kami. Milyon-milyon ng fans ni Lena. Lahat kami ay nasa likod niya. Aidmanda mo kaming lahat. Lena, ikaw ang nag-udyok sa kanila, di ba? Ethan, hindi mo ba nakikita? Ilan lang sa mga fans ko ay sapat na para lampasan si Sophie. Babaeng walang silbi tulad niya ay hindi ka karapat-dapat. Kung karapat-dapat ba siya sa akin, ay hindi para sa iyo ang magpasya. Tinitignan mo siyang walang halaga. Ngunit para sa akin, siya ay mahinhin ngunit matatag. Maganda at mapagbigay. Tumahimik ka. Ang mga katangiang ito ay hindi mo kailanman taglayin o hindi ka karapat-dapat. Si Sophie ko, libo-libong beses mas mabuti. Nagsisinungaling ka. Paano mo nagustuhan ang babaeng walang koneksyon? Matutulungan ka ba niya sa iyong karera? Ethan, kaya ko. Milyon-milyon ng fans ko. Maaari kong i-promote ang negosyo mo at gumawa ng ingay upang ang iyong karera ay marating ang bagong taas. Koneksyon ang sabi mo. Ako ang kanyang koneksyon. Tungkol sa aking karera. Ang pamilyang Brooks ay may trilyong asset. Kailangan ko ba na i-promote mo para sa akin? Ano ka ba talaga? Hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Mahal mo ako. May tao, alisin ang baliw na ito. I blacklist siya online. Bitawan niyo si Lena. Halos nakalimutan na kita. Hindi ba sinabi mo lang sa akin na idemanda ko kayong lahat? Ryan, kumuha ka ng abogado at idemanda sila sa paninirang puri. Minor pa kami. Hindi niyo kami maaaring aidmanda. Tama, minor pa kami. Hindi nyo kami maaaring idemanda. Minor pala kayo. Kapag nagkamali ang bata, ang mga magulang ang may sala. Ryan, idemanda ang mga magulang nila. Huwag po. Papatayin ako ng tatay ko. Pasensya na. Tama. Puputulan ng nanay ko ang allowance ko. Ace Brooks. Sa masayang sandaling ito, maaari ko bang itanong kung mayroon na isabihin kay Sophie? Kaming dalawa ni Sophie sa aming maaaring nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo. Ngunit nais kong malaman mo na sa aking puso, ikaw lang ang laging nariyan. Sophie, mahal kita. Salamat, Ethan. Sa paghakot sa akin mula sa kadiliman at putik ng buhay. Ikaw ay parang sinag ng liwanag, nagbigay sigla sa aking buhay. Ang iyong pagdating ay naging bagong simula para sa akin. Susunod na, ang pinakahihintay na, sandali ng halikan. Anong problema? Nako naman. Si Sophie ay maaari. Buntis. Dok, kumusta ang asawa ko? Binibini Brooks, maayos ang kanyang kalusugan. Higit pa riyan, siya ay nagdadalang tao ng kambal, isang lalaki at babae. Kambal. Nako, ang saya-saya naman. Mahal, ulit na namang maaantala ang ating honeymoon. Yehey! Magkakaroon na ako ng kapatid na lalaki at babae sa paggawa ng takdang aralin.